Alam kong narinig mo na ang tungkol sa gayuma at maraming tao ang naniniwala dito. Kapag meron ka nga daw nito ay mapapaibig mo ang taong gustong-gusto mo, kahit na hindi ka naman talaga mahal nito. Pero ano nga ba ang totoo? Totoo kayang may gayuma o isa lamang itong sinaunang paniniwala? Sa video na ito, aalamin natin kung totoo ba ang gayuma at kung saan nagmula ang paniniwalang ito. Kaya kung interesado kang malaman, panuurin mo lang ang video na ito hanggang sa dulo. Dahil may isang dahilan kung bakit hanggang ngayon, kahit modern na ang mundo, marami pa ring naniniwala rito. Noong unang panahon, bago pa magkaroon ng internet, cellphone at science na alam natin ngayon, maraming tao ang naniniwala sa mga mahiwagang bagay. Kapag may nangyayaring hindi nila maipaliwanag, kadalasan ay iniuugnay nila ito sa mahika, espiritu o kakaibang kapangyarihan. Isa na rito ang paniniwala sa gayuma. Dito sa Pilipinas, matagal nang bahagi ng kultura ang mga kwento tungkol sa albularyo, orasyon, anting-anting at kulam. Kasama sa mga paniniwalang ito ang gayuma. Pinaniniwalaan noon na may mga espesyal na langis, pabango, dahon o ritual na kayang magpaibig ng isang tao. May ilan pang ang naniniwala na pwedeng ilagay ito sa pagkain o inumin para raw mas gumana. At habang tumatagal, kumalat ng kumalat ang mga kwentong ito hanggang sa paniwalaan ng maraming tao. Pero bakit nga ba maraming naniniwala rito kahit wala namang malinaw na ebidensya? Isa sa pinakamalaking dahilan ay dahil sa emosyon. Kapag ang isang tao ay sobrang in love, minsan nagiging kakaiba talaga ang kilos nito. May mga taong handang gawin ang lahat para sa taong mahal nila. Kahit nahihirapan na sila, kahit nasasaktan, minsan hindi pa rin sila makaalis sa relasyon. Kapag nakikita ito ng ibang tao, iniisip nila na baka nagayuma. May isa pang dahilan. Ang utak kasi ng tao ay mahilig humanap ng paliwanag. Kapag may biglang nangyari na parang kakaiba, gusto agad natin itong bigyan ng dahilan. Halimbawa, kapag may taong dating hindi interesado tapos biglang naging malapit o sweet, minsan iniisip agad ng iba na may gayuma. Kahit posibleng nagbago lang talaga ang feelings nito o naging mas close sila sa isa't isa. Tinatawag ito ng science na suggestion o psychological effect. Kapag malakas ang paniniwala ng isang tao sa isang bagay, minsan naaapektuhan nito ang paraan ng pag-iisip at pagkilos niya. Halimbawa, kung naniniwala kang may kapangyarihan ng isang bagay, posible na mas maging conscious ka rito. Kapag natakot ka naman na baka nagayuma ka, minsan bawat kilos ng isang tao ay nagiging kakaiba sa paningin mo. At dahil maraming kwento tungkol dito mula sa matatanda, lalo itong tumitibay sa isip ng mga tao. Kapag paulit-ulit mong naririnig ang isang bagay mula pagkabata, mas madali mo itong paniwalaan. Pero may tanong pa rin hanggang ngayon. Bakit may mga taong nagsasabing totoo raw talaga ang gayuma? Ang sagot dyan ay dahil may mga karanasan silang pakiramdam nila ay hindi normal. May ilan na nagsasabing biglang nagbago ang ugali ng isang tao. May ilan namang naniniwala na may kakaibang nangyari pagkatapos makatanggap ng pagkain, pabango o regalo. Dahil hindi nila ito maipaliwanag, iniisip nila na baka may gayuma nga. Pero mahalagang tandaan na ang isang kwento o karanasan ay hindi agad ibig sabihin na scientific proof na ito. Sa science kasi, kailangan mapatunayan ang isang bagay sa pamamagitan ng eksperimento at malinaw na ebidensya. Hanggang ngayon, wala pang napatutunayang totoong gayuma na kayang kontrolin ang isip o damdamin ng isang tao na parang magic. Pero may isang bagay na totoo. Malakas talaga ang epekto ng attraction, emotions at psychology sa tao. Minsan, dahil sa sobrang paghanga, pagmamahal o attachment, nagiging iba ang kilos ng isang tao. At dahil mahirap minsang ipaliwanag ang pag-ibig, doon pumapasok ang paniniwala sa gayuma. Kung iisipin mo, halos lahat ng bansa may sariling version nito. Sa ibang lugar, tinatawag nila itong love potion o love spell. Ipinapakita lang nito na noon pa man, gustong maintindihan ng tao kung bakit tayo umiibig at kung bakit minsan parang hindi natin makontrol ang nararamdaman natin. Pero sa huli, mas malakas pa rin ang totoong connection, respeto, at tunay na pagmamahal kaysa anumang gayuma o mahika. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi napipilit
at hindi nakukuha sa salamangka. Kaya, totoo ba ang gayuma? Kung ang ibig sabihin ay isang mahiwagang kapangyarihan na kayang kontrolin ang isip ng tao, walang sapat na ebidensya ang science para patunayang totoo ito. Pero kung pag-uusapan naman ay ang epekto ng emosyon, attraction, at paniniwala ng isip ng tao, iyon ay tunay na nangyayari. At baka iyon talaga ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang kwento tungkol sa gayuma. At ikaw, naniniwala ka ba rito? O isa lamang ba itong sinaunang paniniwala na dala hanggang sa modernong panahon? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel para sa mas marami pang nakakatuwa at nakakakuryosong topic. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.